Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, "Be not deceived, even companionship corrupt good morals." Huwag kayong padaya. Ang masamang kasama ay sumisira ng magandang ugali. Na-text ka lang, kakasimba mo lang, na-text ka lang ng kaibigan mo, punta tayo ng Okada, tataya tayo ng maraming, doon magpusigal tayo. No? James 4, sinasabi din po doon na, "You adulterous people." So tinatawag niya yung ang mga tao na ng Panginoong Diyos na mga ngalin niya ang tao. "You don't know that friendship with the world means enmity against God. Therefore, everyone who choose to be friend of the world become an enemy of God." Kayong mga ngalin niya, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay maging kaaway ng Diyos. So, pinapakita ko dito na kung basta pahalagahan natin ang sanlibutan, tayo pala ay nakikipag-away sa Diyos. Last example ko dito yung lack of spiritual growth. Ako matatandaan ko yung 2009. Kuha kasi ako na-baptize So, ilang years na? 16 years? 17 years? 16 years. So, yun yung nagkapasalamat nga rin po ako kasi nabibigyan ko ng chance dito na mag-share, mag-turo. Kasi habang naggagawa po tayo ng lesson, ako yung tinatamaan. Di ba? Parang sa paggawa natin ng lesson or pagbabasa ng Bible sa pag-aaral, hindi lang naman yung ibang tao yung nabibigyan natin ng aral at turo, kundi yung sarili din natin. The believers remind us baby Christian. Yun pala, baby Christian pala yung natin. Not growing into maturity, still struggling with the same sin year after year. Dependent on others instead faith instead of developing their own. Not moving from receiving to serving and teaching. Lesson: don't settle for spiritual infancy. Mature faith requires constant feeding on God's word, practicing obedience and stepping into the service. So, para kung maalala natin, kung minsan may mga kaibigan tayo nagtatanong, yung mga hindi natin masagot. Dapat masagot na natin kasi ang tagal na natin Christian, ang tagal na nating nabaptize, pero may pagkakataon pa rin tayo na nag-chat si ganyan, "Bro, bakit ganyan?" Pero wala akong maisagot. Bakit ganyan? Sabi nga po sa Hebrew, chapter 12, verse 12 to 14. Sabi po doon, sa ang Biblia 2001, sabi doon, "Sapagkat bagaman panahon ito'y dapat na kayo'y mga guro na. Kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang sinimula na aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas." So, pinapakita ko dyan na tayo baby kasi gatas pa rin yung inahin natin ang ating tinitake. Hindi na tayo kumakain ng mga pangmatandang pagkain. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas na walang alam sa salita ng katuwiran, palibhasa ay isa siyang sanggol. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga hustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanyang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. So, ganun po yung kung hindi tayo lalago, kung hindi tayo mag-grow bilang isang Christian, mag-stick lang tayo sa pagiging bata nga sa nagsasabi, Christian baby. So, magkaroon tayo nawa ng
puso na pusigido, na tayo ay hindi nakakalimot sa ating Panginoong Diyos, na tayo ay dapat mag-aaral ng kanyang salita. Conclusion. Sluggish faith is not new. The Israelite doubted and grumbled. The disciple fell asleep in Gethsemane. Solomon was swayed by the wrong influences. And the Hebrew Christian stopped growing. This same danger still threatens us today. But the Word of God calls us to rise up. Instead of fearing and grumbling, trust God's promises. Instead of neglecting prayer, stay watchful and strong in faith and in spirit. Instead of yielding to temptation, guard your heart and stay pure. Instead of staying spiritual infant, grow mature in the Word and in the service. So, ganun po yung titingnan natin sa ating pananampalataya na baka minsan hindi natin na mamamalayan tayo pala ay inaantok na. Maya-maya, nakapasok na pala yung masamang influensya sa atin. So kaya dapat natin paningasin ang ating pananampalataya nang sa gayon hindi tayo matutusok sa sanlibutan ito. The last po, faith is like a fire, tested by trials, fueled by the Word of God, and keep alive by prayer. Mga kapatid, hindi tayo nakatulog sa tumulong. Pasya medyo naka 34 minutes kung pala ako. So, dapat mga 30 minutes lang. No? Mga kapatid, nawa magkaroon tayo ng malingas at maalab na puso at maalab na pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At huwag natin kakalimutan na lagi tayong mag-serve tayo sa Kanya hanggang tayo ay mamatay. Salamat po mga kapatid. Nadama na po tayo sa ating sentro ng ating pagsama. Brother na. Lumako pa tayo sa sentro ng ating pananampalataya. Tatawidin po natin yung page 300. Page 300. Was Jesus bear the cross alone? Ready? Sing. Was Jesus bear the cross alone, and all the world go free?
Lord.